Walang kabong pumasok sa dressing room si Audrey. Bit-bit ang susuoting gown. Hindi niya maramdaman na excitement na dapat ay nararamdaman ng mga babaeng ikakasal. She felt hopeless at iniisip niyang hindi magiging maganda ang pagsasama nila ng mapapangasawa. Anong buhay ang mararanasan niya sa poder na Jake? Paglabas ay suot na ni Audrey ang damit na pinili ni Doña Aliana. You look sexily innocent and captivating. No doubt, at nahulog sa iyo ang isang hardy na businessman na si Jake. You must consider yourself lucky dahil ang lalaking pinapantasya ng maraming kababaihan ay pakakasalan ka na ngayon, Audrey. Pagmamalaking wika ng makeup artist nang makita siya. Sa narinig na tunuran nito ay nakadama si Audrey ng guilt. Ang nasirang nobya sana ni Jake na si Erica ang pakakasalan nito ngayong araw, but ended up marrying her. Siya man ang nasa kalagayan ng kaibigan ay magdaramdam din siya ng husto at magagalit. Lalo pa at nais nitong makaahon na sa kahirapan ay siya ang naging dahilan upang hindi mangyari iyon. But don't worry, I'm sure na hindi na magagawa pa lumingon ni Jake sa iba, lalo na't napakaganda ng mapapangasawa niya. Muling wika nito at pinaupo siyang muli sa vanity chair upang i-retouch ang kanyang makeup. No, hindi iyon ang kinatatakutan niya. Ang ikinatatakot niya ay ang magiging klase ng buhay niya kasamang isang Jake Sandoval. Isa pa ay ang nararamdaman niyang guilt para sa kaibigan. How dare she do this to her best friend? No man could ever resist a beautiful woman like you, Audrey. Dagdag pa nito at pinagmasdan nilang pareho ang refleksyon niya sa salamin. Audrey sucked her breath pagdating sa garden. Jake was standing in front of the priest, and he is breathtakingly handsome with his white slacks and top. Though Jake was wearing a simple clothes, it didn't make him less attractive. Nagsimula na ang seremonya ng pari. She felt like drifting at ang lahat ng nangyayari sa paligid ay tila hindi niya namamalayan. Humarap sa kanya si Jake at hinawakan ang kanyang mga kamay. Jake, do you accept this woman as your lawfully wife? For richer or for poorer? In sickness and in health? Till death do you part? I do, Father. Sagot ito habang ang mga matay matamang nakatitig sa kanya. Audrey Atienza, do you accept this man as your lawfully husband? For richer or for poorer? In sickness and in health? Till death do you part? Natahimik ang lahat. Lihim na napalunok si Audrey. She had to accept him now dahil wala na silang choice. Pwede naman nilang ipaanal ang kasal pagkaraan ng ilang taon. Iyon na lamang ang naiisip niyang solusyon para mabalikan nito ang dating nobya. Yes, Father. I do. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Pahayag ng pari. Unti-unti ito lumapit sa kanya at tinanggal ang nakatabon sa kanyang mukha. Kinabig nito ang kanyang bewang at tinitigan siya sa mata. Ipinikit niya ang kanyang mata ng dahan-dahan na nitong pinaglapat ang kanilang mga labi. Banayad ngunit malalim ang pagkakahalik nito sa kanya. Nagsipalakpakan ng mga tao hanggang sa natapos ang kanilang halik. Hindi pa rin siya nito binibitawan at nakatitig lamang sa kanyang muka. Why do you think I agree with this marriage? Mapait itong tanong nang matapos ang seremonya ng pari. It was almost whisper na tanging siya lamang ang nakaririnig. I myself hate this idea, pero mayroon ako isang salita at paninindigan. Audrey Atienza Sandoval. He sexily said. Sa pagtawag pa lamang ng pangalan niya, kadugtong ang apelido nito. She felt her heart dropped from 8,000 feet. Hindi niya maipaliwanag ang biglang pag-ahon ng kaba sa kanyang puso. I am now a Sandoval. Maingay at masaya ang gabing iyon. Masaya nagkukwentuhan ang kani-kanila mga kamag-anak at may panaka-naka namang bumabati sa bagong kasal na Mr. and Mrs. Jake Sandoval. Magkatabi silang nakaupo sa iisang lamesa kasama ang mga magulang. So Jake, saan niyo balak tumira ni Audrey? Tanong na isang babae na tansya niya ay nasa mid-50s. Sa ngayon po tita, sa Casa de las Puedes po kami maninirahan. Doon po muna kami pansamantala ni Audrey habang inaayos ko pa po ang mga papeles for our new home. Also, to manage Dad's ranch. Wika nito at makulog ang tiningnan siya. Alam ni Audrey, nagpapanggap lamang ito upang hindi mahalata ng mga bisita na ipinagkasundo lamang sila.
Sasakyan na lamang niya ang nais nito. Gumanta siya ng ngiti kay Jake at kinabig ito sa bisig. Hindi naman po kami nagmamadali, kaso nga lang ho, ito pong si Jake ay mapilit at gustong-gusto na agad ako masolo. Biro niya na kinagat naman ng mga ito at nagsitawanan. Iba talaga itong anak mo, kumpadre. Matinik. Biro pa na isang lalaki na katabi ng Don Rafael. Abay, biruin nyo nga't naabutan namin hubot-hubad. Ay di, wala nang nagawa at umamin at nagpakasal. Lalong lumakas ang tawanan ng mga ito dahil sa sinabi ng Don. Dad, nahihiyang wika ni Jake. Ano ka ba, Rafael? Hindi na mga bata iyan. Alam na nila ang ginagawa nila. Ba't kung nagkataon, ay makakabuo na nga ng bata eh. Halakhak ng ina nito. Napasapon na lamang sa kanyang noo si Jake dahil sa kahihiyan. Ewan niya ba at nagkaroon siya ng mga baliw na magulang. Nilingon niya si Audrey na namumulang uminom sa baso nito. She's indeed beautiful. Pag-amin niya sa sarili. Hindi naman may kakaila iyon dahil mula noong bata pa sila at nag-aaral, natatandaan niyang tuwing Valentine's ay marami nagbibigay dito ng mga chocolate and love letters. But why he didn't appreciate Audrey's beauty kahit pa noong high school sila? Baka dahil hindi mo lang siya binibigyan pansin, Jake. Anya sa sarili. Muli niyang tinitigan ng asawa. The way she sweetly smiled tuwing sasagot sa mga tanong ng mga nakatatanda sa paligid nila. It makes her more beautiful. Mukha itong diwata sa kagubatan dahil sa ayos at suot nitong damit. Her wavy hair, na katamtaman lamang ang haba at may suot rin itong puting flower crown sa ulo. Plain din lamang ang suot nitong makeup but it didn't bother dahil mas nakikita ang natural na pagkukulay rosas na mukha nito. Mas lamang ang natural na ganda nito kumpara sa dating nobya. Ipinilig niya ang ulo. Nasisiraan ka na ata, Jake. Iha, kailan niyo ba kami mabibigyan ng pamangkin? Tanong ng tito niya. Nakita niyang nasa mid si Audrey dahil sa narinig. Naku, wala. Actually, pinag-iisipan na rin po namin iyan, tito. Whether it is a girl or a boy. Pero gusto ko munang matapos ang pinagagawa kong bahay para doon sila lumaki. Salo niya sa asawa. Alam niyang wala itong may sasagot at baka kung ano pa isipin ng mga ito sa kanila. Excuse me po. Paalam nito at tumayo. Bago pa ito umalis ay pinigilan niya ito sa kamay. Where are you going? Comfort room. Nang makapasok sa CR, si Audrey ay hindi na niya mapigilan ang magpakawala ng malalim na buntong hininga. Mukhang mapapasubo ata siya sa gusto ng mga magulang ni Jake. Binuksan niya ang gripo at binasa ang muka. Kumuha siya ng paper towel at yung mga ipinampuna sa muka. Nang mahimasimasan ay tinitigan niya ang sariling refleksyon sa salamin. Baby? Napatanong siya sa kanyang sarili. Kung si Jake ang tatanungin, ay mas nais nitong bumuo ng pamilya kasama si Erica. Bakit, Audrey? Umaasa kang ikaw magiging ina ng mga anak ni Jake? Hindi ba't ikaw ang naging dahilan kung bakit naghiwalay sila ni Erica? Napatigil siya sa pagmumuni-muni nang biglang magsarang pinto at pumasok ang isang babaeng naka-hoodie at jeans. Biglang nakaramdam si Audrey ng kaba. Sino ka? Kabado niyang tanong. Ang bilis mo namang makalimot, Audrey. Tinanggal nito ang hoodie ng jacket at nag-angat ng tingin. Nahuhugot ni Audrey ang kanyang hininga nang malaman kung sino ito. Erica. Kumusta, Audrey? Anong pakiramdam na maging Mrs. Sandoval? Lumapit ito at umikot sa kanya. Anong kailangan mo? Diretso niyang tanong kay Erica. Oh, so ngayon matapang ka na? Sino bang nang agaw? Hindi ba't ikaw? Alam mo, Audrey? Hinawakan nito ang kanyang damit na suot. Hindi bagay ang damit na ito sa'yo. Ako dapat ang nakasuot niyan at hindi ikaw. Tinignan nito ang suot niyang singsing. Inagaw mo sa akin na lahat, Audrey. Ang pangarap ko. Ang pagkakataong makatakas sa pasteng buhay na ito. At sa Jake. Wala akong inagaw sa'yo, Erica. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala iyon sa'yo. Dahil ang totoo, hindi naman talaga si Jake ang gusto mo kundi ay pera at pangalan na meron siya. Ew! Itinaas nito ang kanang kamay. Pumikit si Audrey. Yes, she deserved it. Tama lang natanggapin niya iyon. May nagawa siyang kasalanan dito kaya tama lang iyon sa kanya. Ngunit imbis na sa mukha niya dumapo ang kamay nito ay naramdaman niyang hinimas nito ang kanyang ulo. Dumilad siya at tinitigan ng kaibigan. Don't worry, my dear best friend.
Enjoyin mo muna sa daling meron ka. Saka na ako maniningil pagbalik ko. At babawiin ang kinuha mo. Ngumiti ito sa kanya. Congrats! Anito at pumeso sa kanya bago tuluyang umalis. Napupo si Audrey dahil sa tensyon. Mabilis ang kanyang paghinga. Sa itsura pa lang nito kanina ay mukhang tototohanin na nito ang sinabi. Kung sakaling magbalik man ito, yun na siguro ang tamang oras para ipaanal ang kasal nila ni Jake. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan sila magsasama ni Jake? Babalik ba sa Erica kung kailan mahal niya ng asawa? Dapat niyang pigilang mahulog ang puso para dito kung ganoon. Lalo na't may naghihintay para dito. Patapos na ang party, isa-isa na nagpapaalam ang mga bisita na kanilang inimbita. Hinanap ng paningin ni Audrey ang asawa habang nagpapaalam na nga ang bisita kasama ang tita Aliana at ang amang si Severino. Excuse me, Mom? Papa? Saan ka pupunta? Tanong ng ama. Hahanapin ko lang po si Jake. Paalam niya. Muli siyang bumalik sa garden ngunit wala ito. Pumasok siya ng mansyon at nagtanong sa mga katulong ngunit hindi raw makita ng mga ito ang batang amo. Napadaan siya sa likod ng mansyon kung saan may fountain na nakatayo. May nakita siyang 2 anino sa harap noon. Lumapit pa siya ng husto at nagtago sa gilid ng poste. Hindi, Erica. Wala na ako magagawa. May magagawa ka kung gugustuhin mo, Jake. Dahil kung mahal mo talaga ako, gagawa ka ng paraan para makasama ako. Tinig ni Erica. Erica, at this time, it's so complicated and... No, Jake! Bakit hindi ako? Bakit hindi akong piliin mo? Iyak nito at pinaghahampas ang dibdib ng lalaki. Hinuli ni Jake ang mga kamay ng dalaga. Hindi pa sa ngayon, Erica. Hindi pa. Nang lingunin na, ni Audrey ang dalawa ay magkayakap na ang mga ito. Hindi mapigilang mapatanong sa kanyang sarili sa Audrey. Ba't ako nasasaktan? No, Audrey. Hindi ka dapat na makadama ng kahit na ano para kay Jake. Tandaan mong hiram lang ang panahong magkakasama kayo. Anya sa sarili at nilisan ng lugar. Pumasok na si Audrey sa kwartong inilaan sa kanya ng mga magulang ni Jake. Dito muna sila magpapalipas ng gabi ng asawa. Bukas na lamang sila babiyay papunta sa rest house dito dahil masyado nang madilim nang matapos ang party. Pagod na naupo si Audrey sa gilid ng kama. Masyado na siyang nakakatihan sa suot kaya napagdesisyonan niyang hubarin na ito. Tumayo siya at lumapit sa body size mirror. Ilang sandaling tiningnan niya ang sariling refleksyon at hindi na malayang may nakapasok sa silida. Hinubad niya ang mga suot na alahas at naghubad ng heels na suot. Huhubarin na sana niya ang suot na damit nang hindi niya matanggal ang zipper nito sa likod. Pilit niya iyong inaabot hanggang sa may kamay na humila noon para sa kanya. Ako na. Baritono nitong wika. Teka, anong ginagawa mo rito? Tanong niya habang hindi pa rin hinaharap ang lalaki. Patuloy nitong tinatanggal ang zipper at sumagot. This is my room. Can't you see? Alright, hindi niya siguro napansin dahil sa kapaguran. Sorry, lalabas na lang ako. Baka maling kwarto ang naibigay sa akin nila mo. No. Pigil nito sa kanya. Tama lang ibigay nilang kwarto. Anito at niyakap siya mula sa likod. Hinalikan nito ang kanyang leeg papuntang punong tenga. Napapikit siya dahil sa sensasyong dulot nito. Ang mga kamay nito yung unti-unting hinuhubad ang damit na kanyang suot at naglalakbay kung saan-saang parte ng kanyang katawan. Idinilat niya ang kanyang mata at nakita ang kanilang refleksyon sa salamin. Ang tanging suot na lamang niya ay ang kanyang undergarments. Patuloy pa rin si Jake sa kanyang ginagawa. Iniharap siya nito sa salamin at nagsalita. Look at yourself, Audrey. Tinitigan siya nito sa mata. You're my wife now, at walang pwedeng kahati na kahit na sino. Muli naglakbay ang mga kamay nito sa kanyang katawan at paghalik sa kanyang leeg, habang hindi pa rin napuputol ang kanilang titigan. Humarap siya dito at hinawakan ito sa dibdib. This is not right. May naghihintay sa'yo. Hindi. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang bigla siyang sunggaban nito ng mainit na halik. Naramdaman niyang hinawakan nito ang kanyang 2 binti at ipinulupot iyon sa katawan ng asawa. Naramdaman niya ang pagsayad ng kanyang likod sa malambot na kama, kasunod ang pagdaga ng katawan nito sa kanya. Tumitig ito sa kanya at tinibas ang kanyang muka. Now tell me, Audrey,
Anong masama ang makasama ko ang asawa ko sa isang kwarto? But, shh. Hinawakan nito ang kanyang labi gamit ang hinlalaki nito. Mag-asawa na tayo, Audrey. At kung ano man ang gumugulo dyan sa isip mo, kalimutan mo na iyon. Pagkasabi noon ay hinubad nito ang long sleeve na suot at muli siyang sinunggaban ng halik. Mapusok at mainit. Yun ang nararamdaman ng mga katawan nila ngayon. She was burning like the first time he touched and kissed her. She felt her body rose in an infinite level, and that she wanted him after all. Tanghali na nang magising si Audrey. Wala na ang asawa sa kanyang tabi. Napagdesyonan niyang maligo at bumaba. Pagkababa ay may nakita siya mga maleta sa bukana ng mansyon. Nakita niya ang isang katulong at nilapitan. Magandang umaga, senyorita. Ipinagbilin po ni Senyorito Jake na huwag daw po kayong gigisingin at ipaghanda ng makakain pagkagising. Teka, para saan ang mga maletang iyan? Turo niya sa mga maletang isa-isang binubuhat ng ibang katulong. Ah, yan po ba? Mga gamit at damit niyo po iyan, ni Senyorito. Ngayon daw po kayo lilipat ng tirahan. Nasaan siya? May inaasikaso po sa kumpanya pero babalik din po agad iyon. Ay, oo nga po pala. Baka gusto ninyo sumabay na kumain kila Don Rafael? Nandoon po sila sa poolside. Sige, salamat. Pinuntahan niya ang mga magulang sa poolside. Naabutan niya mga itong kumakain at nag-uusap. Lumapit siya sa mga ito. Oh, iya. Ising ka na pala. Halika't maupo ka. Kumain ka na ba? Hindi pa po, tita. Ayoko tinatawag mo ko, tita. From now on, I want you to call me mom. Ngiti nito sa kanya at inutusan ng isang katulong upang ipaghanda siya ng makakain. Umupo siya sa tabi ng Donya at binati ang Don na may hawak na dyaryo. Good morning, Dad. Kung hindi pa siniko ng asawa ay hindi lilingon ang Don. Oh, pasensya na, iha. Hindi kita napansin. Tinanghali ka na ata ng gising. Masyado ka bang pinagod ni Jake? Agad na pinamulahan si Audrey. Hindi niya alam kung sasagutin niya ba ang Don o hindi. Ano ka ba, Rafael? Maghinahinig ka nga sa mga sinasabi mo. Saway ng asawa. Sus, ikaw nga itong hindi maitiko mabibig tuwing gabi. Mas maingay ka pa sa mga pusa sa bubong. Pinandilatan nito ng Donya ng mata sa kahinampas sa braso ang tumatawang asawa. Hindi niya akalain na ganito ka-sweet ang mga ito. Parang teenager lang kung titingnan. Huwag mong intindihin itong papa mo, Audrey. Sadyang walang preno lang talaga ang bibig nito. Namumulang paumanihin sa kanya ng kanyang mommy Aliana. Ay naku, Audrey, ayaw lang aminin ng mommy mo na gusto pa niyang sundan si Jake. Muling humalakhak ang Don at pinaghahampas ito ng nakarolyong dyaryo ng asawa. Why not, Mom? Ang bata niyo pa po ni Dad. Pwede pa pong magkaroon ng baby Jake. Pagsang-ayon niya sa Don. See, honey? Pati sa Audrey sinasabing pwede pa. So ano? Tonight? O mamaya na lang after nilang umalis? Diyos mio, Rafael. Kumambyo ka nga. Kung saan-saan na napupunta ang usapang ito. Muli nitong pinaghahampas ang asawa. Napatawa na din siya nang maghuhubad na kunoan doon at ora mismo ay bubuo na silang mag-asawa. Nakita niyang papalapit sa Jake sa kanilang kinaroroonan. Lumapit ito sa mga magulang at humalik sa pisngi. Ngunit ay hindi niya inaasahan na yung paglapit ito sa kanya tawakan ng kanyang baba at gawaran ng magaang halik sa labi. Tumabi ito sa kanya ng pagkakaupo habang ang isang kamay ay nakadantay sa kanyang likod. Ay naku, Jake, baka hiwalayan ko na itong papa mo. Abay, hindi na nahiya kay Audrey. Nagtatampo na naman ang aking baby loves. Hayaan mo na at mapapagsolo na rin tayong dalawa mamaya. Ewan ko sa'yo, Rafael. Tigil-tigilan mo ako. Yamot na tura ng asawa. Nga pala, Jake. Pag-iibang usapan nandun at binalingan silang dalawa. Naayos nyo na ba ang gamit nyo, na Audrey? Yes, Dad. Pinapabuhat ko na po sa sasakyan. Ang kasa ba? Ipinalinis mo na? Nandoon po si Nanay Rosa. Kakatawag niya lang po kanina. Naayos at nalinis na daw po mga kwarto. Sagot ng asawa habang ang isang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang hita. Nakalimutan niyang nakashort lamang siya kaya lanta dito ang mga bilugan niyang mga hita. Mahina niyang tinampalang kamay nito ng tangkaing pasuki ng kanyang singit. Pagkatapos mananghalian kasama ang mga magulang ay napagdesisyonan na nilang umalis. Ingat kayo sa biyahe mga anak. Paalala ng Donya.
Kanina pa napapansin ni Audrey na hindi nagkikibuan ng dalawa. May ilang pagitan ang layo sa mga ito at ayaw man lang magdikit. Sige mo, Dad. Mauna na kami ni Audrey. Wika ni Jake at pinagbuksan siya ng pintuan ng kotse. Gamit ito ang Black Audi na sasakyan. Sumakay na rin ito sa driver's seat at pinaandar ang makina. Kumaway siya sa mga ito bilang pamamaalam. Habang papalayo sa mansyon ay hindi nilulubayan ang kanyang mata sa side mirror ang mag-asawa. Nakita niyang niyakap nandon sa likod ang asawa at hinalikan sa pisngi. Napangiti siya sa nakita. Why are you smiling? Tanong ng katabi. Nothing. Hindi ko lang akalain na ganoon ka-sweet ang mga magulang mo. Why aren't you calling them mom and dad kapag magkaharap tayo? Tanong nito sa kanya. Oh please, Jake. Hindi na natin kailangan magpanggap kapag tayong dalawa lang. Sinasakyan lang naman kita para hindi tayo mahalata. I mean, ng ibang tao. Bigla nitong inihinto ang kotse dahilan ng muntik niya ng pagkakauntog. Mabuti na lamang at naka-seatbelt siya kundi paniguradong may bukol na siya sa noo. Ano bang? Hindi na niya naituloy ang sasabihin nang bigla siyang hawakan ni Jake sa magkabilang pisngi at sa ilin ng halik. Madiin ang mga ito. Animoy may pinatutunayan. No, tell me. Kailangan pa ba natin magpanggap ng tayong dalawa lang? Ang mga mata nito'y mariing nakatutok sa kanya. Hindi alam ni Audrey ang isasagot niya. Tanging iling na lamang ang kanyang naitugon dahil sa pagkabigla. Good. Nito at muli siyang dinampian ng halik sa labi bago bumalik sa kanyang upuan at muling pinaandar ang makina. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Audrey sa kanyang sarili. Napatingin na lamang siya sa labas ng bintana at hindi na muling nagsalita pa. Hanggang sa hindi na niya namalaya na nakatulog na pala siya. Isang mahinang pagyugyug sa balikat ang gumising kay Audrey. Pagdilat niya ng kanyang mga mata ay tumambad sa kanya ang gwapo mukha ng asawa. Come on, nandito na tayo. Tinanggal niya ang seatbelt at inalalayan siya nitong tumayo. Pag-angat niya ng tingin ay hindi niya mapigilang mapamangha sa nakikita. Pinaghalong modern and classic style ang rest house. May garden na sa harap at fountain sa gitna nito. Ang bawat bintana ay glassed at may nakadesenyong statue sa gilid. Kung titingnan nga ay mas mukha itong mansyon kaysa resto house lamang. Bumukas ang grand door nito at iniluwa noon ang isang ginang na sa tansya niya ay nasa mid-60s na. Ang alaga ko! Salubong nito kay Jake at mahigpit na niyakap. Akala ko hindi ka na babalik dito. Sabay magtatampo na talaga ako sa'yo. Pasensya na po, Nay Rosa. Busy lang po talaga sa company ni Dad. Hingin pa umanhin ni Jake at nagkamot ng ulo. Ko? Sino naman ito magandang dilag na kasama mo? Baling ng ginang sa kanya. Siya po si Audrey, ang asawa ko. Pakilala sa kanya ni Jake. Magandang hapon. Napatigil siya nang bigla siyang yakapin nito. Tumingin siya kay Jake at tinanguan lamang siya nito. Ginantihan niya ito ng yakap at ngumiti. Pasensya ka na, Iha. Ganito lang talaga kung kasayang makilala ka. Halina kayo at alam kong pagod kayo sa biyahe. Si Alberto na ang bahala dyan sa magagamit niyo. Pagpasok nila ay bumungad sa kanila isang chandelier na siyang pinagmumulan ng liwanag sa salas. May mga statue rin doon at ilang antique na paso. Napatigil siya sa harap ng isang malaking portrait. That's my Lolo Greggy Sandoval. Sa kanya itong kasa at ipinamana sa akin nang namatay siya. Oh, sorry. It's okay. Mas gusto ko nga siyang napapag-usapan kaysa ang makalimutan. Nito at nagpatuloy sa paglalakad. Jake was right. Tunay lamang namamatay ang isang tao kapag tuluyan na itong nakalimutan. Kasabay na nabubuhay ang mga alaala ng isang tao kung patuloy natin silang inaalala. Nang matapos maghapunan ay itinuro sa kanya ni Nanay Rosa ang magiging kwarto nila ni Jake. Malamang ay hindi pa nito alam ang totoo sa pagitan nila ng asawa. Nauna na siyang umakyat. Pagpasok ay agad na siyang nag-shower at nagpatuyo ng buhok. Hinintay niya si Jake dahil may tumatawag dito. Nais niya sanang makausap ang lalaki. Sinilip niya ito sa bintana at nakitang may kausap sa telepono. Sa palagay niya ay si Erica iyon dahil mula sa kanyang kinatatayuan ay medyo dinig niya ang pagsigaw ng matinis na boss nito. Mukhang nag-aaway ang mga ito. Lumapit siya sa kama at nahiga. Mas mabuti pa siguro matulog na siya dahil mukhang matatagalan pa ito sa pakikipag-usap sa telepono. Pagpasok ni Jake sa kwarto nila mag-asawa ay tulog na ito. Base sa posisyon nito at paghiga, mukhang napagod ito sa biyahe nila kanina.
Napagdesisyonan niyang mag-shower na lamang. Ano ba nangyayari sa'yo, Jake? Sa ilalim ng shower ay napatanong siya sa kanyang sarili dahil mukhang lumilihi siya sa planong pagpapahirap kay Audrey. Bakit hindi niya magawang saktan ng dalaga? Dahil maaaring hindi ito sangkot sa planong paghiwalayin sila ni Erica at biktima rin lamang ito. At kailangan niya pang makakuha ng impormasyon sa pag-iimbestiga. Paglabas niya ng shower ay mahimbing pa rin natutulog ang asawa. Nagsuot siya ng pang-ibaba at pajama saka tumabi rito ng pagkakahiga. Naamoy niya ang natural scent ng katawan nito at hindi mapigilang yakapin ito mula sa likod. Isiniksik niya ang mukha sa batok. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya while smelling her sweet scent. Nagising si Audrey dahil sa huni ng mga ibon na nagmumula sa labas ng bintana. Nang imulat niya ang mga mata, ay tumambad sa kanyang matipunong dibdib ng asawa. Inangat niya ang tingin at nakitang tulog pa ito. Napansin niya isang kamay nito ay nakayakap sa kanyang bewang at ang isa ay kanyang inuunanan. Muli niyang tiningnan ang mapayapa nitong mukha at hindi mapigilang haplusin gamit ang hintuturo. Marahan niyang hinaplos ang makakapal nitong kilay pababa sa matangos nitong ilong at mapupulang labi. Pansin niyang medyo kumakapal na ang balbas at bigote nito. But it didn't bother. It makes him more manly. Tinanggal niya ang kumot na nakatabon sa kanyang bewang at marahang inalis ang pagkakayakap nito sa kanya. Marahan siyang tumayo upang hindi ito magising. Naisip niyang ipaghanda ito ng umagahan dahil alam niyang papasok ito sa trabaho. Pagkababa sa kitchen ay nakita niya si Nanay Rosa na nagkakape sa lamesa. Lumapit siya dito at binati ang ginang. Magandang umaga po, Nanay Rosa. Oh, magandang umaga rin, Iha. Ang aga mo atang nagising. Gusto ko po sana ipagluto si Jake ng breakfast. Ay, kasweet mo namang asawa. Gusto mo ba tulungan kita? Naku, hindi na po. Magkape na lang po kayo dyan at paghahanda ko na rin po kayo. Ngiti niya sa ginang at itinali ang buhok. Naisipan niya magluto na lamang ng pancake, fried rice at scrambled egg. Nay Rosa, ano ang gusto niyong kainin? Tanong niya sa ginang na sumisimsim ng kape sa baso nito. Iyang pancake mo na lang, Iha. Mukhang masarap sa amoy pa lang. Naku, nambola pa po kayo. Tawa niya at inabutan ng ginang na isang plato ng pancake. Humiwa ito ng slice doon at sinubo. Sarap pa. Hindi tulad ng mga ordinaryong pancake lang. Ano ba inilagay mo? Wala po. Sununod ko lang po nasa procedure. Baka nga po tsamba lang eh. Biro niya. Nakita niya si Jake na papalapit na sa kinaroroonan nila. Wala itong pang itaas at tanging gray na pajama lang ang suot kaya kitang-kita ang matipuno nitong pangangatawan. Nakita ni Nanay Rosa ang biglang pagtahimik ni Audrey. Napansin niyang nakatulala ito at sinundan ang tinitingnan nito. Si Jake na halatang bagong gising lang dahil sa pupungas-pungas na mata at magulong ayos na buhok. Tumikim siya na siyang dahilan ng pagbalik sa sariling diwa ni Audrey. Teka muna't gigisingin ko lang sila Sally at Martha. Tukoy niya sa dalawa pang kasambahay at umalis. Naiwan naman ang dalawa sa kusina. Pasensya ka na at pinakalaman ko itong kusina mo. Nagluto nga pala ako ng breakfast. Teka, ipaghahanda kita. Hindi alam sa sarili ni Audrey kung bakit siya nauutal. Hindi niya lang talaga maiwasan titigan ang lalaki lalo na tubad baro ito. Hindi niya lang matanggihan ang grasyang nakahanda sa kanyang harap lalo na at masarap itong titigan. Diyos ko, Audrey. Nahiya ka pa eh, ilang beses yun ang ginawa yun. Namula siya sa kanyang naisip. Kung pwede lang sampalin ang sarili sa harap nito ay gagawin niya na. Paglapag niya ng pinggan na naglalaman ng scrambled egg sa lamesa ay nagtama ang kanilang mata. Titig na titig ito sa kanya at sinusundan ng tingin ng bawat galaw. Hindi niya tuloy maiwasang mailang sa pagkilos. Tahimik lang ang buong kusina at tanging mga kalansing lang ng mga kubyertos na inilalapag niya sa lamesa ang maririnig. Muling tumalikod si Audrey upang magsandok ng fried rice mula sa pan. Napansin ni Jake na kanina patensyonado si Audrey simula nang dumating siya. Pinakatitigan niya nakatalikod nitong kabuuan. Naka-white spaghetti strap lamang ito at pink pajama. Medyo hapit sa katawan nito ang damit at kitang-kita ang hubog ng balingkinitang katawan ng asawa. Naka-loose ponytail ang buhok nito, kaya lantad sa kanya ang maputi nitong likod at leeg. Nakita niyang mas lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa bowl na may lamang fried rice. Siguro'y nararamdaman nitong nakatingin siya dito. Lumapit siya sa likod ng babae at tinawakan ng leeg at inilalapit ang bibig sa tenga nito. Audrey,
Nagulat ito at natigilan sa ginagawa. Ramdam ni Audrey ang mainit na hininga ni Jake na tumatama sa kanyang leeg at pisngi. Hinawakan nito ang kamay niyang may hawak na bow, samantalang ang isa ay sa kanyang bewang. Breathe. Sa sinabi ng lalaki ay doon na lamang napagtanto ni Audrey na kanina pa niya pigil ang paghinga. Napabugo siya ng hangin at animoy hinahapong huminga. Sa pagkakataong iyon ay kinuha sa kanya ni Jake ang bow na siya namang ikinalingon niya rito. Nagtama ang kanilang paningin. Ilang pulgada na lamang ang layo nila sa isa't isa at umisang maling galaw ay maaari na maglapat ang kanilang mga labi. Hinapit pa siya nito palapit sa katawan na siyang dahilan ng tuluyang paglalapat ng kanilang mga labi. Sa una ay banayad hanggang sa napakapit siya sa marmol sa kanyang likod nang mas palalimin pa nito ang kanilang halik. Mas sumigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang bewang at pinipisil-pisil. Ibababa na sana ni Jake ang kanyang halik sa leeg ni Audrey nang biglang bumukas ang pinto ng maid's room at naabutan sila ni Nanay Rosa sa ganoong posisyon.